Tapat sa balita, matatag at maaasahan. Walang kinikilingan, walang kinoprotektahan, balitang tama at totoo lamang. Dito lang yan sa Newsroom Pinas. Magandang araw Luzon, Visayas, Mindanao at sa lahat ng ating mga kababayan at OFW sa buong mundo. Hindi ka maiiwan, unang-una ka sa balita. Bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa ating channel at i-click ang notification bell para laging updated sa pinakamainit na issue ng bayan. Simulan na natin ang balitaan. Mula sa pusod ng kabundukan ng Laos, isang masalimuot na operasyon ang isinasagawa upang mailigtas ang 7 mamamayan na natrap sa loob ng isang bahang kuweba sa loob ng isang linggo. Bilang inyong field reporter, narito tayo upang tutukan ang bawat detalye. Ang oras ay patuloy na tumatakbo at ang pag-asa ay nakasabit sa isang manipis na sinulid habang ang mga rescuer ay nakikipagkarera sa kalikasan upang mailigtas ang mga biktima. Sa kasalukuyan, ang mga bihasang cave divers ay pilit na isinisiksik ang kanilang sarili sa mga makikitid at lubog sa tubig na lagusan ng kuweba. Ang delikadong rescue operation na ito ay nangangailangan ng matinding pag-iingat. Bawat pulgada ng pag-usad ay sinasalubong ng malamig na tubig. Ang sitwasyon sa Ground Zero ay puno ng tensyon kung saan ang bawat segundo ay napakahalaga para sa buhay ng mga natrap na individual sa ilalim. Ang trahedya, ang pangunahing layunin nila ay maghanap ng ginto, subalit ang walang humpay na pag-ulan ay nagdulot ng flash floods. Ang malakas na agos ay mabilis na pinuno ang mga lagusan ng kuweba na naging dahilan upang tuluyang mabarahan ang tanging daan palabas at ikulong sila sa ilalim ng lupa nang walang babala. Ang pinangyarihan ng insidente ay isang malayo at bulubunduking rehiyon malapit sa Longtieng. Ang lugar ay tanyag sa mga lambak nito at saganang reserba ng mineral na umaakit sa mga lokal na makipagsapalaran. Gayunpaman, ang heograpiya ay nagdudulot ng malaking hamon sa rescue operations. Ang pagdadala ng mabibigat na kagamitan at pag-set up ng base camp ay isang matinding pagsubok dahil sa maputik na kalsada at masamang lagay ng panahon. Upang harapin ang matinding hamon, isang pinagsanib na puwersa ng mga lokal at international na eksperto ang binuo. Kasama sa mga rumesponde ang rescue teams mula sa Laos at kalapit na bansang Thailand. Ang pagkakaisa ng iba't ibang grupo ay nagpapakita ng pakikiisa sa panahon ng krisis. Ang koordinasyon sa pagitan ng mga koponan ay napakahalaga upang matiyak na ang bawat hakbang ng operasyon ay kalkulado at ligtas para sa lahat ng kasali. Isang mahalagang detalye sa rescue mission na ito ay ang paglahok ng 2 Thai at isang Finnish diver. Sila ay hindi ordinaryong rescuer, sila ang mismong mga bayani na tumulong sa matagumpay na pagliligtas sa isang young soccer team sa Tam Luang Cave sa Thailand noong taong 2018. Dumating sila sa site upang ibahagi ang kanilang karanasan at kasanayan sa pag-navigate sa mga mapanganib na underwater cave systems. Ayon sa MTK Command and Control Center, isa sa mga grupong nag-oorganisa ng operasyon, ang daan patungo sa mga biktima ay napakahirap. Kinakailangan ng mga rescuer na baybayin ng isang madilim na tunnel na may habang 300 at 40 metro. Ang distansyang ito sa ilalim ng lupa na punong-puno ng tubig at putik ay nangangailangan ng matinding pisikal na lakas at mental na tibay mula sa mga divers na sumusuong sa panganib. Ang pinakamalaking balakid sa loob ng kuweba ay ang makikitid na lagusan nito. Para sa malaking bahagi ng paglalakbay, ang mga rescuer ay kinakailangang gumapang upang makausad. Ang pinakamakipot na bahagi ng tunnel ay sumusukat lamang ng 60 sentimetro o 23 pulgada. Ang ganitong kipot na espasyo ay nangangahulugan na ang mga divers ay pilit na sumisiksik sa pagitan ng mga bato na lubhang mapanganib at nakakatakot. Dahil sa matinding panganib sa loob ng kuweba, ang mga rescue crews ay armado ng mga makabagong kagamitan. Sila ay nilagyan ng mga waterproof helmets, espesyal na breathing masks para sa mahabang pananatili sa ilalim ng tubig at mga gas monitors. Ang mga kagamitang ito ay para sa kanilang kaligtasan at upang matiyak na magagawa nila ang misyon. Bawat piraso ng equipment ay maingat na sinuri dahil ang maliit na aberya ay nakamamatay. Ang paggamit ng gas monitors ay kritikal na bahagi ng operasyon. Ginagamit ito upang patuloy na bantayan ang antas ng oxygen at presensya ng mga nakakalason na gas sa loob ng makitid na cave system. Sa ganitong uri ng saradong espasyo, ang kakulangan sa hangin o ang paglabas ng toxic fumes ay maaaring kumitil ng buhay sa loob ng ilang minuto. Ang mga invisible killers na ito ang pinakakinatatakutan ng mga rescuers sa ilalim ng lupa.
Isang video na kinuhanan mula sa loob mismo ng kuweba at inupload sa Facebook page ng isang Tay rescuer ay nagpapakita ng nakakakilabot na sitwasyon. Sa footage, makikita ang mga rescuer na kumikilos sa loob ng madilim na yungib na halos puno na ng tubig. Ang nakakabinging tunog ng umaagos na tubig at ang umaalingaw-ngaw na boses ng mga divers ay nagbibigay ng malinaw na larawan kung gaano kapanganib ang kinakaharap ng ating tagapagligtas. Sa labas naman ng kuweba, hindi rin tumitigil ang operasyon. Isang video footage na inilabas ng volunteer group na Metadama Rescue Kalasin ang nagpakita sa ibang miyembro ng rescue team na nagpapasok ng makakapal na kable sa puwang sa pagitan ng mga bato. Ang mga kableng ito ay nagsisilbing gabay o lifeline para sa mga rescuer sa ibabang bahagi ng kuweba, tinitiyak na hindi sila mawawala sa dilim at may koneksyon sila sa labas. Paano nga ba natuklasan ang trahedyang ito? Ayon sa ulat ng Associated Press na binanggit si Bangham Luanglat na pinuno ng Rescue Volunteer for People ng Laos, ang mga otoridad ay naabisuhan sa pamamagitan ng isang miyembro mismo ng grupo. Ang individual na ito ay mapalad na nakatakas bago pa man tuluyang mabarahan ng baha ang lagusan. Ang kanyang mabilis na paghingi ng saklolo ang nagpasimula ng malawakang operasyon para sa kasamahan. Makalipas ang halos isang linggo, ang pinakamabigat na tanong na bumabagabag sa lahat ay kung buhay pa ba ang 7 individual na natrap sa loob. Sa kawalan ng sapat na pagkain at sa harap na matinding lamig at dilim, ang tsansa ng kaligtasan ay unti-unting lumiliit. Ang hypothermia at gutom ay mahigpit na kalaban sa sitwasyon. Gayunpaman, ang mga rescuer ay patuloy na kumikilos nang may paniniwalang matatagpuan nilang buhay ang mga biktima. Ang insidenteng ito ay nagbubunyag ng isang mas malalim na isyu sa rehiyon. Ayon kay Luanglat, madalas pa ring binibisita ng mga lokal na mamamayan ang site na ito upang maghanap ng ginto sa kabila ng paulit-ulit na mga babala sa kaligtasan mula sa awtoridad. Ang pangako ng mabilis na yaman ay tila mas matimbang kaysa sa mga nakamamatay na panganib. Ang trahedyang ito ay isang mapait na paalala ng panganib ng iligal na pagmimina. Bilang inyong field reporter, mahalagang suriin natin kung bakit nagpapatuloy ang ganitong gawain. Ang kahirapan at kakulangan sa sapat na pagkakakitaan ang kadalasang nagtutulak sa ordinaryong mamamayan na isugal ang kanilang buhay. Para sa marami sa residente ng Saisumbaon, ang makakita ng kahit kaunting ginto ay nangangahulugan ng pagkain sa hapagkainan. Ang desperasyon ay nagiging pangunahing sanhi ng mga mapanganib na desisyon. Samantala, ang CNN ay sumubok na makipag-ugnayan sa Ministry of Foreign Affairs ng Laos upang makuha ang kanilang komento hinggil sa nagaganap na rescue operation. Gayunpaman, ang bansang ito ay isang one-party communist state na kilala sa mahigpit na pagkontrol sa mga impormasyon sa publiko. Dahil dito, limitado lamang ang mga opisyal na pahayag at detalye na nakakarating sa international media mula sa ground zero ng insidente sa probinsya. Ang isa pang malaking kalaban sa operasyong ito ay ang patuloy na pagbabanta ng masamang panahon. Ang rehiyon ay kasalukuyang nakararanas ng pabago-bagong klima na maaaring magdulot ng panibagong pag-ulan anumang oras. Ang karagdagang tubig ulan ay magpapalala sa sitwasyon sa loob ng kuweba at mas lalong magpapahirap sa pag-usad ng divers. Ang mga meteorologist ay patuloy na nagbabantay upang mabigyan ng maagang babala ang buong rescue team. Para sa mga pamilya at kaanak ng mga natrap na biktima, ang bawat minutong lumilipas ay tila isang buong taon ng pagdurusa at pag-aalala. Sila ay nagkakatipon malapit sa site, nagdarasal at umaasa sa isang himala. Ang komunidad ay nagkakaisa upang magbigay ng suporta sa mga rescue workers na walang pagod na nagtatrabaho. Ang emosyonal na bigat ng krisis na ito ay ramdam sa paligid habang sila ay naghihintay ng anumang senyales ng buhay. Ang buong mundo ay nakatutok sa mapanganib at masalimuot na rescue operation na ito sa Laos. Ang tapang at dedikasyon ng mga lokal at internasyonal na rescuer ay nagbibigay inspirasyon sa gitna ng matinding trahedya. Patuloy naming babantayan ang mga kaganapan dito at magbibigay ng sariwang ulat. Ang ating mga panalangin ay para sa kaligtasan ng 7 mamamayan. Mula sa field, ito ang inyong pandaigdigang tagapagbalita, nag-uulat,